Reverend Monsignor Rolly de la Cruz, our Cathedral Rector, brother priests, Reverend deacons, our sisters and brothers in consecrated life, my dear brothers and sisters in Christ. With the celebration of this Mass, we solemnly enter into the most sacred time of our church calendar, the Paschal Triduum of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord. Ang tatlong araw na ito, nagugunitain at ipagdiriwang natin ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang pinakapuso ng ating pananampalataya. Kaya naman, inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa mga pagdiriwang sa tatlong araw na ito. Kapansin-pansin na kapag Huwebes Santo at Biyernes Santo, napakaraming tao sa ating mga simbahan. Maraming nagbibisita iglesia, maraming nagdadasal ng Stations of the Cross, maraming nagsisimba. Sana hanggang Easter Vigil sa Sabado de Gloria ng gabi at sa Easter Sunday, naririto pa din tayo. Samahan natin si Jesus, hindi lamang sa kanyang paghihirap, pagpapakasakit at kamatayan. Huwag natin siyang iwan. Samahan natin siya hanggang sa kanyang tagumpay, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. My dear brothers and sisters, we celebrate the Paschal Triduum this year within the year of prayer declared by Pope Francis. The Holy Father invites us to focus on prayer as we prepare for next year's Jubilee year. And on this night, we commemorate the Last Supper of Jesus when he celebrated the Passover with his disciples in probably the same manner as described in our first reading today. Malaga para sa Hudyo ang hapunang Pampaskwa. Ngunit binago ni Jesus ang hapunang Pampaskwa ng mga Hudyo upang ito'y maging Eucharistia. Katulad ng narinig natin sa ating ikalawang pagbasa ngayon, kinuha ni Jesus ang tinapay at sinabi, "Ito ang aking katawan." At hinawakan niya ang kalis na may alak at sinabi, "Ito ang aking dugo." Sa hapunang Pangpaskwa, ang pagkain at inumin ay tinapay, kordero at alak. Sa Eucharistia, ang pagkain ay katawan ni Kristo at ang inumin ay dugo ni Kristo. Kaya naman, ang Eucharistia ang pinakamataas na anyo ng panalangin. The Eucharist is the highest form of prayer because in the Mass, it is Jesus who offers and it is Jesus who is offered. Kaya napakabisa ng banal na misa dahil ang paring nag-aalay ay si Jesus at ang hain
na inaalay ay si Jesus din. Mga minamahal na kapatid, ang misa ang pinakamataas at pinakamabisang panalangin na maialay natin sa Ama. At kitang-kita ito sa ating mga Katolikong Pilipino. Salamat sa Diyos at marami sa atin ang nagsisikap pa ring magsimba tuwing linggo. Punong-puno pa rin ang mga simbahan natin kapag linggo. May iba na araw-araw magsimba. Ito ay pagpapakita na mahalaga sa atin ang misa. Dito tayo nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang tinatanggap natin mula sa Kanya. At sa misa rin tayo humingi ng lakas upang harapin ang mga realidad natin sa buhay. Marami sa atin ang nagsisimba at nagpapamisa upang magpasalamat kapag birthday o anniversary o nakapasa sa exam o nakagraduate o gumaling mula sa sakit o natanggap sa trabaho o may natanggap na biyaya o kahit na nga may bagong damit, sapatos o gamit. Nagsisimba at nagpapamisa rin tayo para sa ating mga kahilingan, para sa kagalingan, para sa paglalakbay, para sa exam o trabaho. At sa misa rin natin ipinagkakatiwala ang mga pumanaw nating mga mahal sa buhay. Mahalaga ang misa bilang panalangin sa ating buhay. Sana hindi mawala ito sa atin. Sana patuloy nating pahalagahan ang pagsisimba tuwing linggo ng sama-sama bilang pamilya. Ituro at ipakita natin sa ating mga anak at sa mga kabataan ang halaga ng misa bilang ating panalangin. Gawin nating bahagi ng ating buhay ang pagsisimba at pagdarasal. Mga kapatid, bukod sa pagbibigay ng kanyang katawan at dugo bilang ating pagkain at inumin, may isa pang ginawa si Jesus noong huling hapunan. Ito ang narinig natin sa Ebanghelyo. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Ginawa ito ni Jesus hindi lamang for hygienic reasons, hindi dahil marumi ang paa ng mga alagad ni Jesus at gusto niyang linisin ang mga ito. May mas malalim na dahilan ang paghuhugas ng paa. Narinig natin ang dahilang ito nang tumutol si Pedro. Ayaw niyang magpahugas ng paa kay Jesus. Pero sabi sa kanya ni Jesus, "Malibang hugasan ko ang mga paa mo, wala kang ugnayan sa akin." The washing of the feet is a sign of our relationship with Jesus. By washing the feet of His disciples, Jesus invites them to deepen their relationship with and strengthen their connection to Him. And this is what prayer is all about. Sa panalangin, pinalalalim natin ang ating ugnayan kay Jesus at pinatitibay natin ang ating pananampalataya sa Kanya.
The washing of the feet is an invitation to pray always so that we may maintain our relationship and connection to Jesus. Kaya naman, sa taong ito ng panalangin, ang mga kapatid natin na huhugasan ng paa ay kumakatawan sa kahalagahan ng panalangin. Sa kanilang iba't iba at natatanging paraan, sila ay tumutulong, nagtuturo at naging gabay sa panalangin ng kanilang mga pinaglilingkuran. As I wash their feet, imagine that Jesus is also washing your feet. And listen to the words of Jesus telling you, unless I wash your feet, you have no inheritance with me. Sa gabing ito na itinatag ni Jesus ang pinakamataas na anyo ng panalangin ng simbahan, ang Eucharistia, makita nawa nating muli ang halaga ng panalangin sa ating buhay. Kung paanong hindi mabubuhay ang isda kung wala ito sa tubig, hindi rin tayo mabubuhay bilang mga Kristiyano kung hindi tayo magdarasal. Kapag tayo'y nagdadasal, ipinapakita natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa pagdarasal, inaamin natin na hindi natin kakayanin ang lahat na kailangan natin ang tulong ng Diyos. At sa pagdarasal, laging tumutugon ang Diyos upang ipadama ang kanyang dakilang pag-ibig, awa at malasakit sa atin. Sa panalangin, natitiyak nating may Diyos na laging nakikinig at nagmamahal sa atin. Amen.